Good day mga boss, panibagong obra, panibagong piyesta na naman. Yan, for today's video gagawa tayo ngayon ng isang father and son tattoo. Bali ang client natin is walang reference para sa gusto niyang tattoo. Pero ang gusto niya magtatay na naka number 16 na jersey ng soccer. Ewan ko kung soccer ba to, football. Paki-comment nga dyan sa ibaba mga boss, mga tol, kung soccer ba yan o football. Wala akong idea din sa ano na yan sa laro na yan. Pero yan, ako nang gumawa ng konsepto. Bali, humingi lang ako sa kanya ng tema, hiningi natin sa kanya yung gusto niya mangyari sa pyesa. Ang concern niya is, dapat naka number 16. Tapos, ako nang bahalang humanap ng father and son na nakaganyang position. Tapos, yung kamay sa itaas, wala dapat yan. Siyempre, nag-take consideration na tayo dun sa kliyente natin kasi mabait naman siya and hindi siya mahirap kausap. Hindi niya ako pinahirapan pagdating sa materials dun sa pyesa niya. Kaya, ayun. Kasama na dun sa package yung kamay dun sa itaas. Natripan ko lang ilagay yon kasi gusto kong gumawa ng realism and yun yung reason kung bakit ko nilagay yun dyan sa taas. Dun sa dulong part ng video baka makita ninyo is bitin. Oo, nabibitin din ako sa kanya pero hopefully sana palagyan ni client ng background. Naisip na rin naman ako na i-background sa kanya. And naging distraction lang din yung tattoo sa ibaba kaya medyo itinaas ko ng kaunti. Share ko lang sa inyo yung mga materials na ginamit ko rito. Pagdating sa shader, puro RM lahat na ginamit ko. Wala akong ginamit na M1. Tapos sa liner is, ang pinakamanipis na ginamit ko is 5RL. And then, pangkutkot ko na shader is round shader. Magkaiba yung round shader sa RM ha, round magnum. Kasi round shader, para din siyang liner pero kumpul lang siya. Tapos, ang RM is round shader. Magnum pa rin siya, pero curve lang yung niya. Kilala din siya bilang curve magnum. Isa din kapwa OFW itong kliyente natin na kumukuha lang din ng inspirasyon para sa kanyang anak. Kaya siguro yun ang reason kung bakit niya ito pinatato. Unang inquiries nga ng client natin is dapat nga is portrait. Hindi ko alam kung ba't napunta siya rito. May mga ilang inquiries na rin siya na portrait ang napag-uusapan namin, napagkwentuhan namin. Tapos, nagulat ako na ipasok niya tong pyesa na to. And sa atin naman is kayang-kaya natin tong gawin. And yun, itong naging priority niyang ipagawa. Kaya hindi na natin to pinakawalan. Ginawa na kagad natin siya ng pyesa and nagustuhan niya and sakto. Available tayo nung araw na yun. I-share ko lang din sa inyo na ang sarap din maging isang OFW tapos ang pinaglalaan naman ng buhay at panahon mo sa sakripisyo mo dito sa labas ng bansa is yung pamilya mo lang. Diba? Isa rin palang member ng JL ito si client and talaga makikita mo sa kanya, makikita mo sa aura niya na lang talaga siya. Nakikita mo sa aura talaga niya na hindi siya gagawa ng kalokohan dito sa Taiwan. Dami kasi kalokohan dito sa Taiwan eh. Yan, baka mamaya itanggi niya pa. Hindi naman maitatanggi yan. Basta pagdating sa pag-abroad, asahan na natin yung mga struggle na pagdadaanan. Payo ko lang sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Taiwan. Magsumikap at mag-ipon tayo. Kasi hindi naman tayo habang buhay na nandito sa Taiwan eh. Tingnan nyo nga ako, 6 years na dito sa Taiwan pero gusto ko nang umuwi. Napagbigyan tayo ng napagbigyan tayo ng bossing natin, ni bossing madam. Kaya yun, uwi na tayo ng Pilipinas, kita-kits. Doon natin susubukang abutin lahat ng pangarap natin. Doon natin susubukan gawin lahat ng mga pinaplano natin, lahat ng mga nasa isip natin. And hopefully, sana maging successful naman yung magiging journey natin sa Pilipinas. And may tiwala naman ako sa ating may likha, sa ating poong may kapal, na hindi niya tayo pababayaan. Nasa atin palagi ang gawa, nasa sa kanya ang awa. Kaya magsumikap lang tayo. Sabi nga nila ang natatalo ay ang sumusuko. Wala ka na pag umayaw ka na. Pag inayaw mo ng buhay mo, wala na, finish na. Pero hanggat hindi ka nasuko, grind lang, tuloy lang, hustle lang. Wala namang mawawala Di baling mabagal ang pera kaysa sa walang pera. Diba? Yung iba nga, inaabot na ng 12 views dito pero kulang pa rin, di ba?
Kaya wag natin sayangin ang panahon natin, wag natin sayangin ang sakripisyo natin. Tandaan natin, hindi lang tayo nagsasakripisyo pag tayo nasa alabas ng bansa. Mas higit na nagsasakripisyo ang mga pamilya natin, especially ang mga anak natin na naiiwan na lumalaki nang hindi tayo kasama. Diba? Yan, so umangat na ako dito sa taas, yung kamay na. Ito ang pinaka-exciting part. Kasi may sinubukan akong technique dito eh. And hindi ko pa siya mai-share ng buong buo. Basta may sinubukan lang ako rito na na technique. May trinay ako rito na in-apply na wala din sa common practice ng tattooing. Sinubukan ko lang dito sa kamay na to kaya in-apply ko kasi nga brown skin si brother. And hope tansya ko na brown skin din syempre ang mga tao sa Pilipinas. Bihira tayo maka-encounter ng white skin diyan eh. Kasi yung Pilipinas tropical country. Kaya sinubukan ko diyan. Baka sakali pag kasi karamihan naman sa mga tao sa Pilipinas panay black and gray ang pinapagawa. Bihira ako makatanggap ng color doon. Ewan ko, panis na nga yata yung mga colored ink. Hindi na nagagamit. Namamahalan sila sa colored ink. Pero anyway, dito kayo na lang humusga kung naging maganda ba yung resulta ng practice na ginawa ko. Yung trial and errors na ginawa ko dito sa kamay. Texture lang yung sinubukan ko dyan. Pero technical wise, yun pa rin naman, same procedure pa rin. Pero may mga in-apply lang talaga ako na hindi ko madalas ginagawa. Basta may sinubukan lang ako dyan, application ng kapake, kung paano yun. Basta sa mga susunod kong tattoo, baka gawin ko na siya ng gawin. And yan, sa lahat ng gusto magpatato, message lang kayo sa aking mga social media account. Sa aking YouTube, sa aking Facebook, sa aking TikTok. Kahit saan dyan, pwede nyo ako yung message. At sa aking YouTube channel, please, pa-support naman ako mga boss. Yan, dumadami naman tayo dyan kahit papaano. And hopefully, wag kayong magsawang manood ng mga videos na ginagawa ko. Kahit walang kwenta ang mga pinagsasabi ko. Minsan nga wala na ako ng time mag-voice over eh. Kasi wala na akong masabi, mukha na akong timang eh. So yan, hanggang dito na lang. Salamat at walang sawang pagsuporta. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.